Kapag kasama mo ang lola mo, kumain. Oh, kain na kayo. Pakabusog kayo ha. 2 hotdog sa akin. Oo, sige, pakabusog lang kayo dyan. Ubusin nyo yan. Wala dapat matitira ha. 10 minutes later. Tapos na. Ang bilis ha. Oh, kanin mo pa? Kanin mo pa. Sige. Tapos na. Oh, kanin mo pa? Tapos na. Oh, ikaw din. Kanin mo pa. Kain lang kayo para hindi kayo makayayat ha. Busog na ako. Oh, kanin mo pa? Ayoko na, busog na ako. Kanin mo pa. Ayoko nang nagugutom kayo eh. Kanin mo pa. Busog na ako. Pero sige. Tapos na. Oh, kanin nyo pa? Pero Lola, busog na kami. Tapos na ako. Kanin mo pa. Tapos na ako, Lola. Kanin mo pa. Ubusin mo na tong kanin dito. Kanin mo pa. Busog na. Kanin mo pa. Tapos na rin kami, Lola. Oh, may dessert pa kayo. Kainin nyo rin to. Dessert? Meron pang tirang isda dun sa rep. Ganyan talaga kapag mga lola, no? Ang dami magbigay ng pagkain. Naalala ko nga din yung lola nung kaklase ko. Nung college kasi ako, nag-review kami magkakaklase sa bahay ng isa naming kaklase para sa battery exam. Nag-alok ng pagkain yung lola nung kaklase ko. At maya-maya, may sumunod pa na pagkain. At maya-maya ulit, hindi pa namin nabos yung kinakain namin, may sumunod ulit na pagkain. Inaawat na siya ng kaklase ko. Sabi ng kaklase ko, Lola, tama na. Masyado na madaming pagkain. tapos sabi ng lola niya, ay hindi, sige pa, marami pa dito oh, may prutas pa, marami pang ulam, may pinapainit pa dito si tita mo. O ikaw, kunin mo na yung ulam doon. Sige po, Nay. Naku, ganyan talaga guys si Lola. Ang dami magbigay ng pagkain sa bisita. Okay lang yan. Ganyan din lola ko eh. Grabe ang busog namin nun. Gabi pa naman. Syempre hindi rin kami pwede makitulog sa kanila kasi hindi naman namin napag-usapan na mag-overnight kami. Kaya habang nagpapahinga na kami at nagpaplano na kami kung paano kami uuwi, biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto kung saan kami nag-stay. Pagbukas ng pintuan, oh, meron pang dessert. Ubusin niyo yan ha. Wala na kaming magawa kung hindi kainin na lang ang cake. Anyway, extra story lang yon. Proceed na tayo sa ating topic for today, ang hapagkainan. Nung bata ako, walang pwesto sa lamesa tuwing kumakain kami. Hindi kailangan ng tatay o kung sino man ang nagpapakain sa amin ang nakaupo sa gitna ng lamesa. Kahit saan, pwede kang pumwesto. Random kasi kaming nakatira sa isang apartment na tinutuluyan namin noon. Mga titas, titos at pinsans ang mga kasama namin nakatira dito kaya medyo magulo. Hindi pala medyo, magulo talaga. Kaya kapag kakain kami, ang sabay-sabay na kumakain ay kaming magpipinsan. Iba ang oras ng kain ng mga nakakatanda o minsan sa sala na lang sila kumakain kapag sumasabay sila sa amin. Minsan din kapag konti lang kaming nasa bahay, nasasabayan ko din sila lola kumain sa lamesa. Naalala ko din yung oras na tinuturuan ako ng tatay ko kung paano gumamit ng kamay o magkamay kapag kakain. O, kukuha ka ng kanin mo. Tapos maglalagay ka ng ulam. Tapos pipisatin mo para magdikit sila. At kukunin mo sabay kain. Parang ganito. Ay, si akin di tinuruan kung paano maghugas ng kamay. Tinuruan din ako nung bata ako kung paano maghugas ng kamay. Yung kakanta ka pa ng happy birthday habang naghuhugas ng kamay. At kapag natapos yun, tapos na rin yung paghuhugas mo ng kamay. Tinuro din sa school yun eh. Anyway, ngayong malaki na ako, wala nang step by step. Lalo na kapag napapasarap ang kain ko. Kain na lang ako ng kain, ng kain, ng kanin, ng kanin, ng kain, ng kain, ng kanin, tapos isusunod ko na lang yung ulam. Pero ngayon, madalang na lang ako magkamay kasi nakakalimutan ko. Saka minsan din hassle pa sa akin kapag maghuhugas ng kamay pagkatapos kumain. Kasi ang ginagawa ko lagi pagkatapos kumain ay mag-computer. Saka ang baho ng kamay mo lalo na kapag nagsawsaw ka sa bagoong. Hindi naman mawawala sa lamesa ang sawsawan. At alam ko may mga tao dito na hindi mahilig sa sawsawan. Kaya kung gusto nyo,
skip nyo na lang tong part na to. Pero kung gusto nyo makinig sa aking weirdong kahiligan sa sausawan, makinig ka sa ikukwento ko. Nung bata pa ako, na-impluwensyahan at nasanay ako na magsawsaw sa ketchup, banana ketchup. Kahit anong pritong ulam, isasawsaw ko sa ketchup. Hindi kumpleto ang pagkain ko kapag walang kasamang ketchup sa tabi ng ulam at kanin. Kahit minsan na-aksidente ko mabuhos ang ketchup. Napapa-acting na lang ako minsan ng, "Uy, patay tayo dyan, nabuhos." Pero okay lang sa akin. Naalala ko nga din dati kapag naubusan kami ng ketchup, ang ginagawa nila lola, nilalagyan nila ng tubig yung bote ng ketchup tapos aalog-alugin nila. Tapos ayun, may ketchup na ulit. Pero wait lang, extra story. Tuwing kakain naman ako sa school noong elementary, high school at college ako, hindi ko pinapakita sa mga kaklase ko na ganun ako ka-addict sa ketchup. Titiisin ko ng walang ketchup, yung plain lang. Kasi maski ako nawiwirduan sa ugali kong yun na parang ginagawang sabaw yung ketchup. Pero kung hindi pa weird yan sa inyo, alam nyo ano ang mas weird? Gumagamit pa rin ako ng ketchup kahit ang ulam namin ay tinola. Dito ko din naranasan sa lamesang to na makarinig ng malulupit na tito jokes. Oh, may joke ako ah. Patay, ito na naman tayo. Ano ang tawag sa kuko na nangangagat? Ano? Eddie, crocodile. Sabi ko sa'yo, huwag na natin tanungin kung ano eh. Alam ko, anong gusto mo? Palo o joke? Madalas ko din marinig sa mga kasama ko sa bahay na kapag may mga tao or bisita or kung sino man ang napadaan sa amin na kakilala nila, aayain nila ng salitang, "Tara, kain." Na-curious ako kaya tinanong ko sa lola ko kung bakit nila inaaya kahit hindi kasama sa bahay. "Lola, bakit mo sila inaayang kumain? Hindi naman natin sila kasama." Ganun talaga. Nakaugalian na rin natin mga Pilipino yan. Sa kapagpapakita na rin na isa kang mabuting tao. Pero bakit kapag inaya mo sila ayaw naman nilang kumain? Syempre, baka nahihiya lang sila. Paano kung hindi na sila nahiya? May nangyari na bang ganun? Yung inaya mo tapos pumayag na kumain? Kumain na ba kayo? Tara, kain! Ay, di na po, Nay. Okay lang po. Ay, sige po, Nay. O tara, kain na kayo. Ayun o, kuha kayo ng plato. Ay, Nay, wala na pong kanin? Langyato ah. Naghanap ka pa ng kanin? Di naman siguro mangyayari yun. At naalala ko nung bumisita yung tita ko kasama yung pinsan ko, nasaktuhan sa dinner namin ang pagpaalam nila na uuwi na sila. Oh, hindi na ba kayo kakain? Hindi namang, sa bahay na lang kami kakain. Oo, sige, ingat kayo ha. At sakto paglabas sila ng pintuan, may sinabi yung lola ko sa amin. Iikot niyo yung mga pinggan niyo. Bakit lola, para saan? Para walang mangyaring masama sa kanila. Ay, ganun ba yun? Basta gawin nyo na lang. Sabi ng mga matatanda yan sa amin dati. At wala naman akong choice kahit napapa-overthink ako kung totoo nga ba yung mga supernaturals or sabi-sabi or pamahiin. Inikot ko na lang din ang plato ko para hindi ako masisi kung may... Meron din akong kinakatuwa dati na kapag nangyaring isang bagay na to, parang ginagawa na naming laro. Lagi kami naghuhulaan magpipinsan kung sino ang kamag-anak namin ang dadating. Ito yung time na may natabig kang tinidor o kutsara tapos bumagsak sa sahig. At sabi din nila dati na kapag kutsara daw, babae ang dadating at kapag tinidor naman, lalaki ang dadating. Ganun ba yun? Paano kung kutsilyo yung nalaglag? O kaya plato? O kaya tissue? O kaya baso? O kaya toothpick? O kaya... Huwag mo nang problemahin yun. Basta sabi ng matatanda yan sa amin noon. Totoo yan. O sakto nalaglag yung tinidor. Hulaan na natin kung sino yung dadating. Si Bogart yan oh. Hula ko si Tito yan. Tagal naman. Baka hindi na si Tito yun. Siguro si Tiana na yun. Hindi pwede si Ate Yana yun kasi nga tinidor yun nalaglag. Lalaki dapat yung dadating. Si Bogart yan. Sigurado ako na traffic lang sila.
Sus, di naman pala totoo eh. Bakit walang dumating? Ha? Kayo ba, ano ba yung mga memorable moments nyo tuwing kumakain kayo sa lamesa nyo? Comment nyo sa baba at kung nagustuhan mo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hehehe, yun lang, bye! At maraming salamat sa mga nakolab ko kay Jepoy Animation, Jazz at Ajoy. Check nyo lang yung channel sa baba. Yun lang, bye!